me how to doggy. Call me maybe. Opa Gangnam Style. Move over na. Heto na ang Harlem Shake. Sayaw na labo-labo. Matapos magutom sa maghapong pagdodota, ang magbabarkadang badhas ng Cebu, tulong-tulong sa pagluluto ng kanilang kakainin. Habang abala ang lahat, si Kevin, imbes na isa lang na ang kaldero, isinuklob niya ito sa kanyang mukha. Kolo terorista! At saka parang sinapian at nagsasayaw mag-isa. Maya-maya pa, nahawa na ang iba. Kolo terorista! Ang trip nilang ito, ang latest dance craze ngayon, ang Harlem Shake. Sa sayaw na ito, may isa munang nakatakip ang mukha na gumigiling mag-isa habang ang kanyang mga kasama, deadma. Pero makalipas ang ilang segundo, ang kanina'y mga tila makabasag pinggan, tila nakawala sa koral. Sa YouTube, nagkalat na ang iba't ibang bersyon ng kanilang Harlem Shake dance video. Kagaya na lang ng video na ito. Sa una, nakapila ng maayos ang mga sundalo hanggang sa may isang sumayaw at itsurang nangisay-ngisay na ang lahat na para bang wala ng bukas. Ang isa namang museum sa Canada, ginawa ring dance floor. Pati mga newscast abroad, hindi nagpahuli. Ang grupong UGA, Men's Swim and Dive Team sa Amerika, nag-Harlem Shake underwater. Siyempre, hindi pa huhuli ang staff ng KMJS. Pero saan nga ba nagmula ang Harlem Shake? Ang parang krong-krong na dance craze na ito, unang in-upload at pinasikat ng grupong Sunny Coast Skate sa Queensland, sa Australia. Ang excerpts naman mula sa electronic music ni DJ Bauer ang ginamit na tugtog. Kolo terorista! At sa mga nagsasabing walang saysay mag-Harlem Shake, hindi raw para sa training center na ito. Dahil para mabawasan daw ang kaba at stress ng kanilang mga training, naisipan ng kanilang mga opisyal na gawa ng mga ito ng Harlem Shake video. Kolo terorista! Ipinanood muna ang mga sample na Harlem Shake at saka nagdala ng iba't ibang abubot. 5, 4, 3, 2, 1. Kolo terorista! Nung nagsimula ang tugtog, ang kanina abala at tahimik na opisina, naging free for all na. Kolo terorista! Dahil sa gimmick nilang ito, mas dumami raw ang kanilang aplikante. Idea nun, galing dun sa boss namin. Nakita niyo yung Harlem Shake video sa YouTube. Yung inaalala din yung ng management is yung happiness ng mga employees. So, pag mas masaya yung mga tao, mas productive sila. Dahil halos 30 seconds lang ang itinatagal ng Harlem Shake at iisa lang ang anggulong kinukunan ng camera, naging madali para sa marami na gayahin ang video. Lalo pat napakasimple lang naman ang konsepto
At may kalayaan pa ang bawat participant na ibigay ang kanyang best performance. Walang duda, the Harlem Shake fever is on. Ang pamilya ni Bert sa Cebu, isa raw sa mga naunang gumawa ng Harlem video sa Pilipinas. Let's do the Harlem Shake. At sa linggong ito, gumawa uli sila ng panibagong video. Kasama na si Lolo Ernesto, nakaka-opera pa lang. Lungos ko ito bago na ng inani ko. Nakasayaw ko. Sa paggawa raw nila ng video, mas tumibay din ang kanilang family bonding. Yeah, when we do videos, it's just a way for us to, to bond, to do things what most other people don't do. No, we don't necessarily go to, like, long vacations or whatnot. So, this is our way of bonding. Pero ang iba, hindi matake ang Harlem Shake. Isa lang daw itong malaking kalokohan. Pangit niya at parang malaswa siya kung ano-ano na lumilitaw na hindi naman nababagay ang kanilang sayaw. Ano siya yung sayaw? Okay sa mga edad namin. Pero sa mga bata, pag nakita ng mga bata yan, medyo batas talaga sa mga bata. Hindi talaga maganda para sa mga bata. Kasi nanonood din talaga yung mga bata, di ba? Ang iba namang nagpauso ng budot dance craze na minsan na rin naming itinampok. Umaapela. Ginaya lang daw sila ng mga nagpauso ng Harlem Shake. Katulad lang din naman yan ang sayaw namin eh. Nauna lang kami sa kanila. Saka siguro nasa local lang kami. Saka sila nasa Amerika kasi kaya para sa amin, sa kanila, ano sila kung tawagin, parang nakakatawa nga, American Budots eh. Pero para makiuso, gumawa uli sila ng video kung saan pinaghalo nila ang Harlem Shake at ang kanilang sayaw na budot. Huwag na nating palalimin pa. Ang Harlem Shake, katulad din ng ibang mga sayaw, paraan para ipahayag ang ating sarili. Pwede rin katuwaan para matanggal ang stress. At katulad ng mga nangyari sa mga nagdaang dance craze, katulad ng Teach Me How to Doggy, Call Me Maybe, at syempre, ang Oppa Gangnam Style, nakakatuwa na dahil lamang sa sayaw, nagbubuklod-buklod ang buong mundo. Ngayong umiinit na ang panahon, may mga nilalang na bigla na lang lumulutang sa dagat. Perwisyo at killjoy para sa mga gustong mag-enjoy sa beach. Lalo pat may uri nito na nakamamatay. Ngayong tag-init, mag-ingat sa dikya attack. Dito sa Tubahon Bay, sa Lakindingan, Misamis Oriental, may mga natatanging nilalang na makikita sa ilalim ng karagatan. Daan-daang mga dikya o jellyfish. Pero ang kakaiba sa mga kumpol-kumpol na dikyang ito, pare-pareho itong nakabaliktad. Ito yung yung dikya, ang dami. Ngayon lang daw nakakita ang mga residente rito ng ganito karaming dikya na kung tawagin nila, bokya. Kasi may nagsuggest sa amin na baka pwede dayuhan ng turista, baka mapakinabangan sa barangay namin. Para masiguro kung anong klaseng dikya ang mga ito at kung may dala itong mga kamandag,
Humingi kami ng tulong sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR ng Region 10. Ayon sa BFAR, Cassiopeia spp, ang mga dikya na naririto sa Tubahon Bay o mas kilala bilang upside-down jelly. Ito po yung Cassiopeia species. Kung nakikita natin siya sa wild, ang makikita natin sa upper portion niya is yung tentacles. So that's why it's called upside-down jelly. Bihira raw gumalaw ang mga ito. Lagi ring nakabaliktad kumpara sa ibang mga jellyfish na nasa ibabaw ang bell o katawan. Kadalasan din daw sa mga tropical seas matatagpuan ang ganitong uri ng dikya. Ayon pa sa BFAR, marahil mayaman sa nutrients ang tubig dagat dito sa Tubahon Bay. Dahilan para hindi ito mabokya sa mga bokya. Magandang umaga po sa lahat. Wala rin naman daw kailangang ipangamba ang mga residente dahil ang sting o kamandag ng jellyfish na ito hindi nakamamatay. Mararamdaman niyo pa rin yung stinging cells niya o yung mga burning sensation, yung mga itchy sensation niya kahit hindi kayo naka-contact. Nakahibalo namin sir og unsa na di ay siya busa. Pag manguha mi kinasundya sa dagat, amo gina silang libayan kay nakabalo na gid ni nga katong kaayo. Si Mang Dionisio nangangalap ng mga bokya para kainin. Tinanggalan niya ang mga ito ng galamay. Hinugasan. Hiniwa. At nilagyan ng tabon-tabon, isang uri ng prutas na pampakunat at pantanggal ng lason. Nilagyan ng suka. Hinalo ng ilang beses para mawala ang lason. Sunod na hiniwalay ang laman ng bokya. Tinimplahan ng sibuyas, luya at sili. Ito ang kinilaw na bokya. Gamingan, baka mag-apong nukos. Murag-bala. Gusto lang namo nga matkilawan gyud. Kay unsa ka katinood nga lami man gyud. Kilawon. Pwedeng kainin ng dikya, no? Yung tinatawag nating dikya na nabubuhay sa tropical waters. Ang tentacles kasi ng dikya o ng jellyfish, nandun yung lason. Kaya yan dapat natatanggal mo ng buo. Ang ititira mo yung parang gelatinous na base. Ang nakakatuwa sa mga dikya, nakakatulong sa turismo. Sa bansang Palau, maaring mag-swimming kasama ang mga jellyfish. Hindi delikado dahil wala silang sting. Meron din yan dito sa Pilipinas. Sa Surigao. Pwede ka ring makibanding sa mga jellyfish na harmless. Sa pasyalang ito sa Maynila, makikita ng malapitan ang mga jellyfish. Meron kaming breeding room na tinatawag especially for jellyfish lang. Jellyfish like mga galing sa ibang aquarium din, exchange program like Hong Kong Ocean Park. Merong iba't ibang kulay ng blubber jellyfish. Ang makamandag na amakusa na galing pa ng Japan. Upside-down jellyfish katulad ng bokya ng Misamis Oriental. At daan-daang moon jellyfish na galing pa raw ng China. Sa hotel nila, meron ding jelly room. Isang kwarto na may pader na aquarium kung saan makikitang lumalangoy-langoy ang moon jellyfish. Sa halagang 9,760 pesos kada gabi, para ka na rin nakikipag-bonding sa mga dikya.